Sa aking pangalawang pagbisita sa bundok, muli kong nakita si Wella Jane, isang 22 years old na estudyante at katutubong umayam nun na patuloy na lumalaban para sa kanyang pangarap. Ngayong darating na pasukan, papasok na siya sa kanyang ika-4 na taon sa kolehiyo. Ngunit, hindi naging madali ang kanyang paglalakbay. Umaasa lamang siya sa tulong ng kanyang ate para maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Kapag kulang sa pera, nagtatrabaho siya sa bukid at nangunguha ng mga mais upang may maibenta at may maipon para sa kanyang mga pangangailangan sa pag-aaral. Sa hindi inaasang pagkakataon, nadatnan namin siya sa gitna ng maisan. Habang abala sa paghahanap ng mga mais, nakita ko kung gaano siya kasipag at determinado. Kaya naman, nakisama din ako sa kanyang pag-aani. Ngunit, isang nakakatakot na pangyari ang muntik nang magbago sa lahat. Dahil sa kanyang sipag at pagmamadali, muntik na siyang madulas at mahulog sa isang malalim na bangin. Sa isang iglap, napahinto ang lahat. Buti na lamang at naabot ko agad ang kanyang kamay. Kung nagkataon, maaaring bumagsak siya sa pinakamalalim na bahagi ng bundok. Pagkatapos ng pangyaring yon, nagtungo kami sa kanilang tahanan. Masayang-masaya akong nakita muli ang kanyang ina. Ibang-iba na siya kumpara nung una naming pagbisita. Dati ay halatang nangihina at malungkot. Ngunit ngayon ay sinalubong niya kami ng mga ngiti at saya. Kasama rin namin sa pagbisita si Makoy, isa sa mga bago naming kasama. Nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap ni Wella Jane at kitang-kita ang simpleng kilig at saya sa kanilang mga muka habang nagkakakilanlan pa. Bilang munting tulong, inabutan namin si Wella Jane ng konting halaga para sa gamot ng kanyang ina. Hindi man ito kalakihan, ngunit ang saya at pasasalamat na nakita namin sa kanilang mga mata ay higit pa sa anumang halaga. Sa mga ganitong pagkakataon, mas nararamdaman ko ang tunay na kahulugan ng pagtulong. Hindi lamang ito tungkol sa pera o mga bagay na inibibigay natin, ito ay tungkol sa pag-asa, pagmamahal at pagpapaalala sa kanila na hindi sila nag-iisa sa kanilang laban. At sa bawat ngiting aming nasasaksihan, lalo kaming nabibigyan ng dahilan upang magpatuloy sa pagtulong. Kaya mga kababayan, sabay-sabay po nating muling panoorin ang istorya ng buhay ni Wella Jane. At huwag kalimutang mag-like and share. Let's go far away together, a journey that we'll always remember. The world outside is waiting wide with secrets that we've yet to find. The road ahead, it seems so grand, a story that will soon expand. We'll leave behind the daily grind, the worries that have been unkind. Underneath the open sky, our adventure's about to fly. The sun will rise on brand new days as we walk along these ancient ways. The wind will sing a gentle song, guiding us where we belong. Let's go far away together, to places that we've never seen. Through mountains high and oceans wide, our love will be our guiding light. Let's go far away together, leaving all our troubles behind. We'll build a world of our own kind in this journey that we'll define. We'll find a hidden waterfall, the water's like a crystal wall. The trees will whisper soft and low, sharing tales of long ago. At night we'll watch the stars align as if they're drawing out our sign. The moon will cast a silver glow on this path that we'll always know. We'll meet the locals on the way and learn the stories of their day. Their smiles will warm our hearts so true, making this trip all the more new. Let's go far away together, to places that we've never seen. Through mountains high and oceans wide, our love will be our guiding light. Let's go far away together, leaving all our troubles behind. We'll build a world of our own kind
our story just beginning as we travel hand in hand. This adventure never ending. Pack your dreams in a suitcase. Leave the worries by the door. There's a world beyond our window. Let's find out what it's for. Maps and coffee on the dashboard. Laughter dancing in the air. Every mile we go together. New ventures everywhere. Let's hit the road together. Just you and me forever. No need to know where we're going. Hearts are open, winds are blowing side by side through any weather. Let's hit the road together. Chasing sunsets on the highway. Sing songs beneath the stars. Every town becomes a memory, no matter where we are. Writing stories as we wander. So yun mga kababayan, welcome back muli sa ating munting channel. It's me, Rolf Malalag. At i-check muna natin, check na. So hello po mga kababayan, welcome back muli sa ating munting channel. It's me, Rolf Malalag. And sa mga bagong bisita sa ating channel, please do like, share, and subscribe. And please don't skip ads po mga kababayan. At malaking tulong po yan para sa ating advocacy po. At ngayong araw na ito ay muli nating babalikan si Wela Jane. So siya po yung na-scout natin dito sa may kaduluduluhang bahagi po ng Bukidnon, no? Kasi sa likod po nito ay lugar na po ng Agusan. So meron pong mga nagpaabot ng tulong at na-inspire po sa buhay ni Wela Jane. At ito, nagbabiyahe na kami papunta po dun sa kanilang bahay, no? Isa sa pinaka-challenging din po na kalsada kasi rough road po ito ng mga ilang kilometro po, no? At sa mga gilid po nito guys ay yung mga pangpang na, no? Kasi bundok po itong dinadaanan natin ngayon. So si Wela Jane po ay tawag dito, nagbabakasyon po ngayon, no? Kasi magpo 4th year college po siya. And dahil po sa kawalan po ng financial na suporta, so parang feeling niya po parang di po maitutuloy yung kanyang pagpo 4th year. So I hope dito sa vlog na ito guys, no, ito yung magiging instrument para makapagtapos po siya ng pag-aaral. Kaya ngayon mga kabayan, samahan niyo po kami sa aming travel po ngayon. Sagana po sa mais yung lugar na ito. At pangpang. Uy! Wait lang dyan. Si Wela Jane. Ayun. Teka lang, no? At sakto. At so ayan mga kababayan, dyan i-park na lang sa unahan. Hanap ka ng pwesto doon na At sakto, naabutan natin siya dito mga kababayan dito sa taniman po ng mga mais. Wela Jane, kamusta? Pwede palagay microphone. Ay grabe oh. Ang ginagawa mo ngayon, sanggi? Oo. Kaninong tanim to? Sa amin po. Sa inyo? Wow. So, di ka natatakot dito? Ikaw lang mag-isa? Di po. Sanay na po ako sa ganitong gawain. Sanay ka na sa ganitong trabaho? Yes, kasi mula doon sa, kumbaga, papasok dito, wala kami nakikitang bahay talaga, no? Maging dito, wala. Napaka tahimik ng lugar, no? Pero so far, wala ka namang na-observe dito na, kumbaga, mga masasamang tao. Wala ka naman na-encounter. po. Okay naman? Yes po. So, kada may dumadaan dito, kilala mo man? Yes po. So ngayon, ano yung feeling na nakita mo ulit kami? Masaya. Masaya ka. Grabe. Anong oras ka nagsimula dito? Kaninang umaga, nag-start na po ako, pero dun sa baba. Nasa baba yung Yes inuna po. mo. So ito po mga kabayan, no, yung kanilang mode of transportation dito. Habal-habal. Wow. Daming kalabasa. Oo. So sa mga ganitong part naman, Wela Jane, kaya mo pa yan yung mga sa may gilid na?
Yes Sa may po. bangin. Oh, grabe. Nakakalula po. Kapag nandun ka na sa part na yun kasi anytime, konting maling hakbang mo lang, pwede kang padas-dos sa baba, no? At magkukos po yan ng injury. Pero sa awa ng Diyos, hindi ka pa naman na nadulas or something nangyari sa iyo na masamang nangyari sa iyo kapag nag-harvest ka. Nung una po, madalas ay nadudulas ako pero sa ngayon hindi na po. Umaga nakuha mo na yung technique. Yes po. Kung ano yung Sanay na sanay na rin ilang po taon ka nag-start nung ganito yung trabaho mo? Simula nung bata pa kami, pero I think 13, ginagawa na namin itong mga 13. ganito. Dito tayo, muna, break time muna. At konting muna, no? Kasi nakapagpahinga ka na ba? Di pa? Nakapagpahinga naman akong konti. Kumain? Tapos na rin po. Tapos na. Ano yung ginagawa mo dito? Kumbaga nagbabaon ka or umuwi ka sa inyo? Sa ngayon po, umuwi po ako para sa, Dito ka? lunch po. Kapag lunch. Gaano na ba kalayo yung dito? Kumbaga sa inyo? Feeling mo mga ilang minuto pa? Kasi dati nag-start kami dito, nagbiyahe. May may kalayuan din, di ba? Distansya din yung papunta sa inyo. Pero dito po siguro mga lang po, mga 2 kilometro lang po 2 siguro. kilometers. So feeling mo siguro mga 10 to 15 minutes lang yan, Yes po. nilalakad. So ano yung nararamdaman mo nung na nakausap kita, nakilala kita, at syempre nalaman din ng iba't ibang tao yung buhay mo? Masaya po na na ibahagi ko po ang aking kwento sa ibang tao po. Yes po. Parang feeling mo din na isa ka sa naging inspiration sa kanila. Yes po. Kaya ang ginagawa mo ngayon, nagsasanggi ka para saan yan? Of course, para sa preparation sa pasukan, Sa sa pasukan. eskwela, at siyempre, pambili na rin ng pag may benta, pambili na rin ng gamot ng nanay ko at saka mga pagkain. Ano bang gamot ni mama mo? Ano yung tinitake niya? Kaya, anong tinitake niya ng maintenance? Ngayon po ay ang tinitake niyang maintenance is only paracetamol lang po kasi wala po kaming pangbili ng ibang gamot po. Paracetamol lang? Yes po. So, ano ba yung nireseta ng doktor para sa kanyang sakit na amoeba? Madami naman po, Marami? pero hindi ko na po ngayon maalala eh. Ikaw, may reseta ka din? Wala po kasi hindi ako nagpa-check up ng sa health center man lang po. So, kailangan din kasi niyan kasi alam mo, Willa Jean, yung ganyang sakit kasi delikado din yan, no? Kasi marami na ding nagko-comment doon sa vlog natin na may mga kakilala sila na binawian ng buhay dahil sa sakit na yan, no? Kaya huwag masyado nating baliwalain, no? Kailangan nating, kumbaga, tutukan ba? Di ba? Yes po. So si mama mo, kumusta mo naman? Kumusta naman si mama mo? Ay, masayang-masaya po simula nung natanggap niya yung binigay niyo po sa kanya. Tapos, ayun po, medyo masigla kasi nakainom ng gatas. May Yun po. gatas, Yes po. Kasi nakita ko yung mama mo talagang parang pumayat siya yata, Yes po. no? Pero sa naman, doon sa bahay niyo naman, ano yung nakikita mo kay mama mo? Ano yung pagbabago simula nung hindi pa siya nagkasakit hanggang sa ngayon na parang unti-unti siya nakaka-recover sa sakit niya? Ang nakikita ko po ngayon sa pagbabago ng mama ko since nung hindi pa siya nagkasakit at ngayon nagkasakit na siya is yung wala na po siyang ganang kumain, ganun po. At saka walang ganang makipaghalubilo sa amin kasi feeling niya ay mahinang-mahina na siya ngayon. Pero still pinagpipray, pinagdadasal naman po niya na yung recovery niya mapadali po. Pero kayo yung nag-asikaso sa bahay niyo. Kayo Yes nagluluto. po, opo. So si mama mo parang pahinga na lang, Yes no? po. Kakain na lang siya, sa inahanda niyong pagkain. So ano yung ulam niyo kanina? Kanina po, Oh. yung binigay niyo po nung unang... Yung mga dilata or Yes po. yung mga noodles? Yes po. So ano yung sabi ng mga kapatid mo nung nakita nila yung tulong na yun?
Masayang-masaya po sila, Mm. tapos gusto rin nilang magpasalamat din po sa dahil Gusto sa mga nilang binigay niyo po sa gusto amin nilang po. personal na magpasalamat Yes sa akin. po. Grabe, napakabait, ano? So, ngayon, Wela Jane, kung if ever man na siguro hindi ka namin nakita dito or hindi ka nakilala namin, sa tingin mo ba na may pagpatuloy pa ni ate mo yung pag-aaral mo sa 4th year? Or mag-working student ka or magsa-sideline ka? Basta't makapagtapos ka lang. Ano sa tingin mo? Siguro po, tingin ko po is magsa-sideline na lang din Sideline po ka ako. na Yes lang. po. Saan ka magtatrabaho if ever man? If ever man sa kakilala ko rin po sa malapit sa aming pinag-aralan sa school po. Kumaga ano yun, mga tindahan or Yes po, tindahan tindahan? po. Pero naka-try ka na ng mga ganun? Yes po. Marami. Ano yung dating mga trabaho mo, mga sideline mo? Sa dati ko pong sina-sidelinean is yung naghuhugas ng pinggan sa kalendarya, tapos mostly sa tindahan rin naman, kaya sanay na ako sa tindahan, tapos sa palengke. Sa palengke. Yes po. So, kumbaga, sanay ka na pala sa mga, kumbaga, sa mga trabaho, Yes. no? Nung nagsimula kang mag first year college, sa tingin mo talagang makapagtapos ka nun or feeling mo na hanggang dyan ka lang siguro dahil sa financial na problema o di kaya parang di ka makakasustain ba sa pag-aaral kasi nga sa kailangan ng malakihang pera, di ba? Para konsumo o di kaya boarding house nyo. Ano sa tingin? Ano yung nakikita mo nung time na yun? Nung first year college ka pa lang? Yes po, nung first year college po ako is, yes po, maraming adjustment. Yes, and then pumapasok kadalasan minsan sa aking isipan na, what if mag-stop na lang kaya ako para magtrabaho na lang para makatulong sa aking pamilya at of course maka-sustain sa sa pang-araw-araw naming pamumuhay, and then makatulong din po sa pag-aral ng aking mga kapatid. Pero mostly is ko na rin po na magpatuloy sa pag-aaral at mag-sideline po para mag-sideline na rin po para help na rin po sa aking pag-aral at saka sa aking mga magulang po. Kaya hindi po ako nagparadaig sa ganung mga palaisipan po. Grabe din pala yung yung pinagdadaanan mo para marating mo itong 4th year college. Kasi bibihira lang na nakilala ko, Wela Jane, na nakarating sa ganyang level, no? 4th year or 3rd year college, na mga katutubo, ikaw pa lang yung na-encounter ko. So, mahirap din pala, kumbaga hindi pala basa-basa din pala at hindi madali yung pinagdadaanan niya kung bakit siya nakarating po ng 4th year college. And soon, kung makatapos ka man, ano yung plano mo sa buhay? Siguro po, yes, mag-return service muna ako sa pamilya ko at saka unahin ko rin po ang sarili ko po. At maghanap po ng magandang trabaho para makatulong sa pamilya ko po at sa sarili ko. Pero habang nag-aaral ka, Wela Jane, meron ka bang mga na-encounter o na-experience na judgment din base sa ano nyo, sa lahi nyo, sa tribo nyo, o di kaya sa physical na mo talaga? Yes po. Ano yung pinakamasakit na narinig mo or na-encounter mo ng mga judgment ng ibang tao? Siguro marami na po akong narinig na mga judgment from sa mga tao po. Pero yung nag-stand out po ngayon is yung pag-underestimate po sa pamilya ko na walang ni isa sa aming pamilya ang maging degree holder ganon kasi wala po kaming pera para sa pag-aral po namin. Kaya sinasabihan na lang nila kami na, uy, taga-bukid lang yan. Diyan sila makakapag-graduate kasi wala yung pera. Kamuti nga lang yung kinakain nila tapos napaka-ambisyosa pa. So, grabe. Ganun po. Siguro yun po yung up until now naging masakit na rin po sa akin at naging
inspiration ko na po para magpatuloy at maipakita po sa kanila na mali yung iniisip nila at kayang-kaya po namin yun. So may mga ganyang tao pa pala hanggang Yes ngayon. po. So, syempre na-experience din ni Wela Jean yung ganyang pag-underestimate ng ibang tao. Pero yun yung ginagamit mong kumbaga motivation para magsikap ka, para pagtiyagaan mong mag-aral, para ipakita sa kanila na mali yung iniisip nila. Mali yung judgment nila sa inyo, sa pamilya mo. 'Di ba? Yes po. Sa inyong pamilya ba may mga nakapagtapos na? Wala pa Wala po. pa. So May ikaw isa lang. po. Yes po. Dalawa po kami ngayong college po. Dalawa kayo? Yes po. Grabe So ikaw yung pinaka-ahead. Kumbaga malapit na makapagtapos. Dalawa rin po kami. Batch ko yung kuya ko po. Supposedly graduate na po sana siya ngayong year kaso dahil nga sa kakulangan ng financial kaya nakapag-stop po siya nung elementary. So ngayon, papasok siya sa school, 4th year college Yes po. din. Wow, Yes po. grabe. Galing. Sino yung nagsusuporta sa kanya? Sa ngayon po, yung stepmother ko po yung todo support po sa kanya. Kaya nga doon ako sa ate ko umuwi kapag walang pasok kasi Sa alam ko school din na Yes po, State. same po kami ng school pero satellite yung sa kanya po. Anong satellite? Kumbaga annex? Yes, ganyan. annex. Kumbaga Tapos main ako. extension lang. Yes Ikaw po. sa main. So, alam mo, Wela Jane, maraming nagsasabi na yung school na yun ay hindi basta-basta na paaralan lang. 'Di ba? Kasi kailangan mong ipasa yung entrance examination Yes po. bago ka makapasok sa school na yan. Yes po. So, ibig sabihin talagang matalino. Hindi naman. Ganyan naman talaga yung matatalino, humble, di ba? Hindi naman po. Pero ano yung course mo? Bachelor of Science in Community Development. Community po. Development. Yes po. So, kapag makapagtapos ka niyan, ano yung related course? Related work mo dyan? Ano lang po, yung Related mga job. social worker. Social worker. Yes po. Kumbaga sa DSWD. Kaya health center, yung mga tag dito. Sa center ba, no? Yes. Sa barangay nyo. Kumbaga siya, yung pagbibisita sa mga bahay-bahay, Yes po, sa community. survey, po. Yes po. ganyan. So, napakagandang napakagandang trabaho at in-demand din yan dito sa atin. 'Di ba? Kasi government yan, mostly government na offices yung pwede mong ma-applyan yan. 'Di ba? Ang kuya mo naman, anong course nun? Business ad po. Business ad. Yes po. Wow, grabe. So, saludo kami sa mga ganyang katutubo, no, na may pangarap talaga sa buhay. Oo. Kasi kung na-imagine mo ngayon kung natuloy yung kasal mo dati, year yun, 2020. 2020. Yes po. So buhay pa si mama mo nun. Yes po. Kung natuloy siguro yun, sa tingin mo, mga ilan na yung anak mo? Siguro mga isa lang po. Apat na, o kaya 6, no? So, yung lalaki ba yun na nagkagusto sa'yo? Nakikita mo ba hanggang ngayon? Yes po. Nakikita mo pa? Yes, partner rin po kami ngayon. Parang na lang, parang... Friends, friends na. ganon. Pero may pamilya na siya ngayon? Bago lang po yun nag-aasawa po. Bago lang siya nag-asawa? Yes po. So talagang may din siya, kumbaga meron siyang pag-iisip ba na kailangan makapagtapos ng pag-aaral si kasi may mga ibang tao kasi diyan na or ibang lalaki na pinipilit talaga nila, di ba? Yes po. Kung payag yung mga magulang, so bilang ikaw anak, wala kang magagawa, no? Kasi nasa tribo at nasa tradition niyo 'yan, no? Buti pinaglaban mo talaga, no? Napakatapang ni Wela Jane. At maganda naman yung naidudulot nun sa ginawa mo, sa decision mo. 'Di ba? Buti hindi ka natakot nun. Hindi po. 'Di ba? Syempre ka pa lang, minor ka pa nun, 'di ba? Yes po. Buti hindi ka natakot kay papa mo, kay mama mo, o di kaya sa magulang ng lalaki. Kasi yung nasa isip ko po, pag mabuti yung gusto mong gawin at patutungan Tama. ng mga decision mo, wala kang kinakatakutan. Wala, no? Kumbaga, Yes po.
kausapin mo lang na maayos, di ba? At syempre kung ano yung desisyon nila, dapat pakinggan nila yung gusto mo din, no? Kasi kayo man yung magsasama nun, no? Kayo magsasama nun habang buhay, kaya kailangan na doon ka talaga sa gusto mo, no? Pero hanggang ngayon ba may mga may mga nagtatangka, nagtatry na asawahin ka or Jowa? ligawan ka o Marami na po. oo. Pero ano Marami. yung motto mo talaga sa buhay mo? Ano po, especially ngayong pasukan po, Mm. di po ako gustong mga may dumidisturbo sa akin, ganun. Pero, yes, top prior ko po yung pag-school ko po. So, talagang study first mo na before you enter the kingdom of love. Yeah. Oo. So, kung, di ba, ngayon, mag-fourth year ka na. Yes. Pag may, kumbaga, hindi siya distractor sa'yo. Siya ay inspiration. Pero okay lang yan sa'yo. Siguro, okay lang naman sa akin especially if makahelp din siya. Makatulong din and sa'yo. may magiging inspiration ko rin siya para magpatuloy at gumawa ng mga school homeworks, gano'n. School homeworks na mga assignment. No? May magchat-chat na, kain ka muna bago gawa ng Ay, assignment." grabe! So, maganda naman talaga yan na, kumbaga, may magmo-motivate sa'yo. Yes, No? pa. Kasi nga, napaka-stressful po ng pag-aaral, guys, sa totoo lang. No? Kung wala kang inspiration. Pero, nasa tao naman talaga yan. Oo, ako nga nun, walang inspiration, pero nakapagtapos man. Pero, syempre, ang inspiration doon is yung pangarap mo at yung pamilya mo. Yes po. No? Kung may pangarap ka talaga para sa pamilya mo, o kahit anong problema diyan sa pag-aaral mo, parang namomotivate ka palagi kasi nga ang iniisip mo, ang inuuna mo doon talaga is yung pamilya mo. 'Di ba? Ang iniisip mo kung consequences lang na napanghinaan ka. So anong mangyayari sa pamilya ko, no? Kasi sila yung umaasa sa akin. Kaya maganda 'yan, no? At kung meron man na makakatulong talaga, why not, 'di ba? Why not? Kilalanin muna, no? Yes. Pero hindi naman tinuturuan natin siya ng ano. Kumbaga para lang na kumbaga may part doon na bigyan din niya ng time yung sarili niya na makilala yung mga ibang tao na maganda pala yung intention sa iyo. 'Di ba? Oo. So ngayon, ang oras is 1:30. Anong oras ka matatapos dito sa sasanggi? Siguro ngayon is, depende sa sa weather po, pero pag Pero ngayon walang- maganda yung panahon Yes po. I think mga 5 siguro. Alas 5, Yes po. grabe. So ikaw lang talaga dito Dito po sa area na ibabaw to. po. Pero sa baba may mga kasama ka doon? Yes po. Pero yung mga ibang kapatid mo, ibang din sila? Ibang Yes po. area din sila Yes nag po. Di- Oo. doon So po talagang sa- gusto mo talaga na maging productive yung yung bakasyon mo. Pero doon sa natanggap yung blessings, ano yung binili mo nun? Yung binili ko po doon number 1 is yung gamot ng mama ko, tapos Okay. yung mga kapatid ko is pumasok na sa paaralan, malayong paaralan. So sinendan ko na lang sila ng ng cash. Ganun po. Grabe, napakabait na at na budget niya ng maayos yung perang binigay natin, guys. Saan ba nag-aral yung mga ibang kapatid mo? Yung isa sa Bangkod, yung isa sa sa Santo Domingo, yung bang Sulads. Sa Sulads. Yes po. Wala, Jingjing banda. So, anong year na siya doon or anong grade? Grade 12 po. Grade 12. Bakit naisip niya doon? Kasi po, yun nga po, kulang po kami sa financial. Free ba doon? Yes po. Pero kapag ka lang, Seventh-day Adventist or kahit hindi? Kahit hindi. Dito, sa estimate mo, mga ilang araw or linggo kapag mag-harvest kayo dito? Pero yung may kasama ka? Siguro dito mga lang to, 2 araw. 2 araw? Yes po. Grabe. So, pwede ba ipakita yung yung mga sanggi techniques, harvest techniques, kung paano mag-harvest na magagawa to ng 2 araw lang ng pag-harvest. Sige daw, ipakita mo daw dito daw. Pero mga ganitong bunga, pwede na to ma-harvest. Yes. Hindi to pwede ilaga.
Pwede na siguro to. Ilaga? Lagain? Yes po. Di siya matigas? Di naman. Sige daw. Ay, ganyan pala yan. Pambira tanggal. Kinamibil na isa no. Oo, iba naman sa kanila. Pati ila Christine. Grabe guys. Napakasipag talaga, no? So kumbaga, hindi mo na iniisip pa yung kutis mo kung maiitim ka man. Never mind. Never mind na yan. Tama, Yes po. no? Basta makaharvest ka lang ng ilang sako. Pera na yun. Pero maraming nagsasabi na ano daw, ang kinis daw ng kutis mo. Ganyan talaga yung mga umayam nun? Siguro, sabi nila. Ay, grabe. Oh, kasi first time din natin maka-encounter ng mga umayam na ng mga tribo, guys, no? Kasi mostly mga nakikita natin is mga manubo, hindi kaya matigsalog. So may mga nakakilala din nakapanood sa vlog mo. Marami po Marami. yung mga Ay, grabe, classmates ko. sikat. Mga classmates mo. friends. So anong sinasabi nila dun sa'yo? Ano po, kawawa daw yung... kawawa daw po ako kasi wala na po akong update sa sa social media ko. Tapos doon na lang daw nila nalaman sa YouTube na may sakit na pala Sakit ako. ka na. Yes po. Ilang buwan na ba yung ano nyo, yung bakasyon? Tagal na? Yes po, matagal na Oh, pero so ngayon lang sila nagkaroon ng update sa'yo? yes po. Grabe. Hindi ka pala nag-update na nagsakit ka? Kumbaga Wala po. nagkasakit ka? Kumbaga ang binibigay naman din nila is moral na suporta. Yes po. Kasi ganun naman talaga yan. No? Parang matanda na siya ang maestro. Yes po. May mga baby dre ah. May mga baby ah. Pwede pa yata ng mga baby dre. Mga baby pa. So ngayon, ano yung may message ka sa mga kaibigan mo, sa mga classmates mo? Mapapanood nila ulit itong vlog natin. Ano po, mga friends. Wow. Patuloy pong sumusuporta at sumabaybay sa page ni Kuya Ruel of Malalag po. Thank you. Wow. Sanay-sanay talaga siya. May nag-chat po sa akin kagabi. Oh, ano sabi? Wala na bang part 2? Oh, sabi nila. Yes po. Grabe. So itong papanood nila ulit, no? Grabe. Napakadelikado na po dito. Bangin na po ito, guys, oh. Dandahan lang dyan, ha. Uy! Ala! Uy! Bihira! Ngayon lang. Sige, sige. Grabe. Tama na. Alala. Akit ka muna doon sa ano. Grabe, guys. Muntikan na yun, ah. Napaka lalim pati ng bangin po na ito. Ayan. So, yan yung pinaka-isa sa delikado, ano. Diyan ka muna sa taas, oh. Sa mga mais. Muntikan na yun, Kuya Vic, ah. Nakuha mo? Buti, malapit lang ako. Sige, ano muna, pahinga ka muna. Grabe, guys. Sa malilim. Pero di ka man nasugatan. Hindi naman Ha? po. Parang normal na lang yun sa'yo. Normal na po yun sa akin. Oo, kasi kapag kahit bangin po mga kabayan, ano pa rin, tinataniman pa rin nila. No? So, anong gagawin mo dito? Wala kang liyang? Saan yung liyang mo? Ano daw? Doon po. Sige, ilagay natin sa liyang. Kasi andyan yung sasakyan natin at pupunta tayo sa inyo. Okay lang? Okay lang Sige, po. sige. So,
Guys, grabe. Nakita niyo yun? Buti malapit lang ako. Malapit ka. Kasi kung wala, posible doon sa mga kahawak sa mga tanim po na mais. Pero yung mga tanim na ito, konting ano lang po, ano na siya, umaga matatanggal na po no, sa lupa. Kaya talagang napakadelikado guys. No? So, deserve talaga ng tulong natin kasi nakita natin yung pagpupursigi po ni Wela Jane. Sa kabila po ng may mga tumutulong na po sa kanila, pero still nakuha pa niya magtrabaho dito kahit sobrang init po. No? So, tulungan natin, ilalagay natin dito. May laman na yan, wala pa? Wala pa. Wala pa. Sige. At siguro magpahinga ka muna doon ha. Punta ka doon, balik ka dito, baka ano na, bukas naman ulit. Yes po. After nito, saan niyo dinadala sa inyo? Yes po, sa bahay po. Doon niyo binibilad. Yes po. Grabe. Ikaw din nagalubo? Yes po. Oo. Doble. Ay, meron pa pala, magbibilad. No? Ilang araw ba binibilad? Nakadepende rin po sa araw. Ah, sa pero araw. Pag napakainit is, mga isa at kalahati. 1.5 po. Ang dami. Puno ka agad. Sige. At try ko daw. Sige. Anong gagawin dito? Susuot lang sa Sa ulo. ulo. Sige. Okay na? Grabe guys. Ang hirap. Ang hirap ng buhay sa bundok. Oo. Kaya mabuti naman po talaga at si Wela Jane po ay hindi po sumusuko sa hamon ng buhay. Ikaw pa rin kumuha niyan? Yes po. Sige, dagdag mo dito. Dagdag mo. Oh, ikaw mo itsa. Grabe guys. Bagay ba sa akin? Press 1. Parang gusto ko nang sa bundok na lang. Baka mabigat na po. Di man. Nagbubuhat to. Sakit pati ng paa ko. Kasi nag-legs workout po ako. Kadagan yung kiro eh. Ay grabe. Ayan, sasakay muna po si Wela Jane po dito kay Bongo kasi hatid namin siya sa kanila, no? Ayan. Malayo-layo pa po, mga 2 kilometers pa daw sa kanila. Kaya samahan niyo po kami sa kanilang bahay at ihatid din po natin yung ating tulong po, no? Tulong galing sa ating mga buting sponsors. Tara, let's go! Ayan guys. Dami na ba katong kuan? Katong karaan ba katong yellow ang kuan? Ay, Uncle Bebe. Saging daw, saging. Ayan guys. Habang papunta kami doon, no? Kapag may makikita kami sa daan, yung kinukuha po namin. Joke lang po. Hindi po kami ganun yung tao, no? Hindi po ganun yung ano namin, trabaho. Nagpapaalam po kami, syempre sa puno. Uy, sige, niya doon. Doon, ayaw doon, gaya doon. Da manuba ng way tulog. Sayang gani kay na kwantong daon sa una kay isa sa buling. Nga daw nang may tulog daw nga ano ba? Ayaw sa baba kayo. Matik na. Dili din sa anlat. Oh, ninaya. Ayaw na nagko na. Oh, kana na. Oh, sala. Alab. So ayun guys, nandito na tayo sa bahay nila Wela Jane. Yan, sige dito na. Drop mo. Yan, nay. Maradyaw maud to. Maradyaw? Maradyaw maud to. Kamusta po? Aray. Kamusta po? Kamusta man? Ha? Nalipay ka. Iba na yung aura ni nanay ngayon, no?
Parang Kad na ko. sumigla na po. Malakas na po kayo. Wow, thanks God. Dahil may nakatulong sa imuhang anak, no? Grabe guys. So wala ka katuo nga napadi makatabang din nga laing tao sa inyo ha. Karon nagtuon ako nga na nagtabang sa ako. Tama, no? So guys, isa sa concern din po ng mga viewers natin is itong bahay po nila, oh. Tara. Check natin dito. Ayan, oh. Nakakatakot. Lika dito, Willa Jane. Bangin yan, ha? Kumusta yung ano dito? Kumbaga yung mga karanasan nyo kapag ka umuulan or malakas yung hangin? Well, pag umuulan, kinakabahan talaga kami dito. Sino nagagay ng ano nito? Yung yung brother ko po. Grabe ano. Bangin po yan, di ba? Yan oh. Pakita mo yung pinakababa, Kuya Vic. Nakakatakot guys. Nakakatakot yan. Pilay-pilay ka to. Grabe. So, yan yung mga poste nito. Yung poste oh. Patong na sa bato. Nakapatong sa bato at sa kabila, ayan, may dinugtong na isa pang kahoy, no? So minsan ba nakakaramdam kayo ng takot dito kapag Pag umuulan po, so, lalo na po pag nalalaman namin na may pumapasok na bagyo. Bagyo. Yes po. Pero sa tingin mo mga ilang taon na ba itong Ilang taon na ba itong bahay niyo? Itong bahay na to, mga 3 taon na po. 3 years 3 na. years na po. So ang nilagay niyo na lang mga kahoy, no, pang suporta. Yan may sa kabila nilagyan pa ng kahoy din po, no, para if ever na yung hangin papunta dito, may nagsusuporta, no. Kaya nakakatakot po mga kababayan at maging siguro kayo kapag natutulog tapos malakas yung hangin at ulan, parang di kayo makakatulog ng maayos, no. Parang gano'n na po. So, isa din ba yan sa kumbaga pangarap mo din na magkaroon kayo ng bagong bahay? Kumbaga komportableng bahay, safe kayo. Yes po, tapos yung wala na po kaming kaba na baka sa bangin po. Gusto po namin na yung may bahay na komportableng tirahan, ganun Yung po. talagang kahit uulan pa yan or mahangin, basta wala kayong iisipin na pangangamba, di ba? So, maliban pa dyan mga kabayan is sa bubong po nila, no? Ayan. Yupi-yupi na, no? Ayun, no? Sira na po mga kabayan. Oo. Pasukin natin sa loob, ano? Okay lang bang pumasok? Yes po. Nay, okay lang pumasok po. Tara, pasok tayo doon. Para, ma-check din natin ulit guys yung sa loob po ng kanilang bahay. Ayan. So meron naman po sila ditong tawag dito? Ang ginagamit niyo banig. Yes po, banig po. So dito ka tutulog din Oo, mag-anak Grabe. Dito guys, nakakatakot dito kasi kapag matanggal yung isang tabla na yan, mahuhulog ka talaga, no? Kasi wala na pong lupa dyan banda kasi bangin na po. Siyo po ka dyan. Ayan. At muli tayo nakabalik sa kanilang tirahan po mga kabayan. So Nay, kumusta po yung pakiramdam niyo po? Nalipay. Kumusta ang imong gibati sa imong sakit? Arang-arang na kay nalipay man. Medyo magaling na. Oo, mautong na sakit ko kay sinikog ako ko. Ayun, kaya daw nagkakasakit siya kasi palagi siyang kumbaga po na may problema, no, namumroblema kung siguro sa pinansyal, no, sa pagkain. Malipayon na ko. May gamot ka na po na nakitambal. Wa may tambal pero malipay naman ko kay nanay makatabang. Nanay makatabang sa inyo, ha. Pero Nay, saan ba kayo nagkukuha dito ng tubig? Willa Jane? Yung tubig po namin ngayon is galing po siya sa falls po, pero walang bahay doon sa bundok, yung bundok na yun. Walang bahay kaya doon na po So, may kami falls kumuha doon? yes po, ng source of water po namin So, dito po. ang delikado kasi dyan ay kaya nagkakaroon po ng sakit na ameba dahil sa tubig, no? Minsan siguro yung tubig na siguro ihi sa mga ambo o So, bata sa mga kabalo, no? animals po, ganun. Sa mga hayop, no? Gikan sa taas. Oo, kay ang maganda kasi na tubig na kanang gikan gud sa yuta gud yun. Yun yung maganda. Pero kapag galing sa falls, mag-agi pa na sa kuan.
Pag agi pa nagsalain-laing mga kuan, tapos siguro na masabay ng mga kagaw, no? So mo na inyong mainom, kaya nagkakasakit po ng ameba. Kumusta naman imong gikuan ron, imong sakit karon? Kuan na lang, gamay na lang. Gamay na lang. Nagatai-tai ka? Oo, ginagmay ka. Ginagmay lang. So, wa pa man na kuan, nagmaayo ang oh, aliban. kumbaga ano pa lang, re-recover pa lang yung katawan ni nanay, no? Pero ito nay, nagkasakit din pala. Napo din ni sakit, ameba pod. Oo, Yes po. nagtungan ni. Kamong dalawa. Oo. Kan awat tong niwang na. Oo, pumayat ano. Pero dati hindi ganyan yung katawan mo. Hindi po. Medyo may laman-laman pa po yung mukha ko, yung kamay ko, lahat-lahat po. So dahil lang siguro sa ganong sakit ano, kaya biglang bumagsak. Si nanay mo naman. Same din po nung karanasan. Ngayon mas lalo siyang pumayat. Yes po, pero mas lalo po siya yung pumeto. Mukhang butot balat na lang yung Pero nay, kaya mo pa magbuhat po ng mga mais. Kaya pa nimo. Dili na. Makapayak. Oo, kasi ano na, may sakit ka na po ano. So kailangan dito ka na lang, no? Pati sa pag-aasikaso, sa pagluluto, imo na lang mga anak magtrabaho. Ako rin magluto, Mm. manugad. Yun. So kailangan lang na talaga na magtulungan na lang ba, no? So ayan, Wela Jane, dahil sa nauna nating vlog, no? Merong mga nakapanood doon at marami yung mga naawa sa inyong kalagayan dito, no? Kaya ngayon bumalik kami kasi gusto namin na ihatid yung tulong na binigay nila, no? Kaya magpapasalamat muna tayo. Unang-una po ay sa Isabela Cagayan Valley Chapter. Salamat po sa inyo. Isang grupo po sila na nagtulungan, no? Nag-ambagan sila para magkaroon po ng budget na yun yung ipangtulong natin ngayon, 'di ba? So, regarding naman sa pag-aaral mo, Winalyn? Wela Jing po. Wela Jean, bira. Kailan yung nyo, enrollment? Sa July po, July, anong weeks? Anong week? sa days po, specific date is July 17. 17. Pero yung enrollment na yun, wala naman kayong babayaran. Honestly, sa clearance po. Clearance. Yes po. So, di mo pa alam kung magkano? Alam ko na po Magkano kasi ba? hindi ko po nabayaran last year kasi wala po kaming budget kaya naipon yung bayarin ko. Sa clearance. Yes po. So, kung hindi ka maperma ng clearance, Hindi po ako hindi ka makapag-enroll ng... Yes, enrolled. Hindi po ako ng fourth year? enrolled po sa fourth year. So, magkano ba yung bayarin sa clearance niya? 1.5 na lang po. 1.5. Kunti na lang, no? Para totally mabayaran at makapag-enroll ka ng fourth year college, no? Pero if ever na mabayaran yun, kapag enrollment na, magkano na lang yung babayaran mo or wala na? So far wala na ewan ko sa sa pasukan. So meron siguro mga konti-konti na lang, no? Okay ka lang na, tubig. Anong tubig sa inyo dito? Wahig. 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 Sa Manubo, Waig. Wahig. Wahig. Pare-parehas lang. So, ito, meron kaming ibibigay, no? Yung tulong para sa inyo, Wela Jane, no? Nay, may dala naman po kaming pasalubong po, no? So, ito ay malaking bagay po para sa inyo, lalo na sa pang-araw-araw nyo, di ba? At syempre, yung kay Kuya Vic, si Tita Evangeline. Sige. At isa din po sa nagbigay din po, no, pinadan kay Kuya Vic, pero nakalimutan namin yung pangalan. Thank you po, Tita. I-flash ko na lang po sa screen yung pangalan po niya. At syempre sa Isabela Cagayan Valley Chapter, hindi ko na po maisa-isa yung mga pangalan po nila. Kaya alam niyo po kung sino po kayo, no? Kaya magpasalamat tayo at sa mga nagpaplano pa na tumulong dito, ngayon pa lang po magpapasalamat na po kami sa inyo, guys, no? Dahil po nagmamalasakit kayo sa pamilya ni Wela Jane. At nakitaan naman talaga natin na prosigido siya sa kanyang pangarap sa buhay.
Again, maraming salamat po. Napakasaya ng puso ko po na na naibahagi niyo po yung blessings na binigay sa inyo ni Lord at like sa sinabi ko nung unang vlog na i-bless pa po kayo ng ating mahal na Panginoon. Thank you again po. Ayun, thank you so much po. At ayan, pasok natin yung yung tulong. Grabe. Excited ka na? Excited ka na sa blessings? Malipay ka? Oo. Ayun guys, grabe. Nandito yung kasama natin, bagong miyembro po. Anong pangalan mo? New member of Trom Boys. Yeah. Hi po, ako po si Mark Stephen Pagulon Mejias from Cebu. People call me Makoy. Makoy. Yan po. Oo. Makoy, meet Wela Jane. Ay, grabe. Sige. Shake hands. Hi po. Hello po. Nice to meet you po. Grabe. Kunin ko lang yung grocery kuya. Yung grocery. Parang di makatitig siya. Nagulat ka? Gulang. Grabe. Oo. So, ano yung masasabi mo? Napanood mo na yung first part ng story ng buhay ni Wela Jane? Di ko siya napanood ng buo pero nakita ko lang yung short yung parang kalahati ng premiere. Pero ano yung masasabi mo sa kanyang buhay? Sa part niya, it's so good to see na even despite sa situation niya financially, still nagpapatuloy siya sa pag-aaral. Incoming fourth year ka, right? po. Kaka-graduate ko lang kasi, and sa part ko din, even though wala na akong parents, I'm still grateful sa mga taong naging parte sa akin. But I'm so very proud sa iyo kaysa sa sarili ko kasi sa part ko merong tumutulong financially, so medyo balance. Pero sa part mo na tulad nito nung nag-aano ka pa ng mais para lang mataguyod mo yung pag-aaral. Kaya wala akong masasabi. Hindi ko natapos kasi parang akong maiiyak sa video. So, ano namang masasabi mo sa nang na-meet mo siya sa personal? Walang pinagkaiba. Ay, grabe. Bakit mga tingin? So, ikaw naman, Wela Jane, ano yung masasabi mo kay Makoy, no? At syempre, naging bahagi at syempre naging bagong miyembro siya ng grupo namin, no? Grupo ng Trom Boys na tumutulong talaga umakyat sa mga bundok. Well, since bago pa kita nakilala, masasabi ko lang po na pagbutihin mo ang ginagawa mo, tutuparin mo ang mga sasabihin ni Mayor, if para ba ito sa kabutihan. Well, of course, para naman ito sa kabutihan ng lahat ng tao na matutulungan, and then looking forward na na ma-meet pa kita deeper kaysa ngayon, and then yes, I'm so thankful and grateful na na nakilala kita at ikaw pa yung nagbuhat nito. Thank you. Wala ko masabi. Wait, ma-edit yan kaya Victor na hindi makita yung smile. Grabe, ano yung feeling mo ngayon? Sa part ko, medyo nakaka-overwhelm kasi kahit na first day ko, na-appreciate siya agad. Then thank you din kay Kuya Roel dahil sa mga advokasya niya na ganito, may mga taong natutulungan. At yun, sana. Tingnan mo siya. Sa picture, kung ano man yung takbo nito, I'll do good. Sa tingin ko parang may kulang pa dito. Check mo sa labas. Ay, Para oo. sa kanilang malinis na iinumin, no? Ito, nakalimutan ko. Sorry. Ito pa pala may tubig. Para malinis sa tubig. Ay, napol. Ay. Napolin daw sa'yo. Sige, thank you sa'yo, Makoy, no? Thank you. At syempre,
bagong miyembro to guys, no? At abangan pa natin yung mga journey po niya dito sa ating grupo at syempre sa lahat po ng mga lakad namin, no? Maging bahagi po siya sa ating mga iba't ibang pagtulong po na gagawin po mga kababayan. Kaya suportahan natin syempre wala akong masabi sa kanang dalawa, no? Ano Kuya Vic? No? Parang So alam mo na, no? At syempre, ngayon po, mag-uumpisa pa lang po, no, na makilala natin si Wela Jane. I hope na isa din si Makoy, no, na makakatulong po kay Wela Jane kasi fresh graduate po siya. Anong kurso mo natapos? Bachelor of Science in Criminology. Criminology. So, iba yung reaction niya, no? Ano yung gusto mong sabihin? Wala, yung ate ko po kasi kanina, tinanong niya sa akin, ano ba course niya? Ano ba sa tingin ko yung course niya? Sabi ko, siguro yung asta niya parang cream. Ay, grabe! may mga sign na, grabe guys. Ay, kaya, dyan kayo sa mga viewers natin. Comment down below kung ano yung opinion niyo at kung may pagpatuloy ba natin. Sa inyo, abangan nyo guys. Thank you, Makoy. Thank you, kuya. Thank you. At, yan. Sabi ni Wela Jane na looking forward na mas makikilala mo pa siya. So, ibig sabihin yan ay syempre, may abangan ba kami? Hindi, no? Good vibes lang po yan guys. At syempre, ito naman si Wela Jane. Kumbaga, approachable po na tao, no? Kahit sino, kahit sa amin po, no? Parang yung touring niya, parang ka-vibes lang din lahat, no? So, Nay, nakita niyo po, si Nanay parang kinikilig din si Nanay, ah. Natulala. Pasalamat ko. Nagpapasalamat po kayo, Nay. Oh, Nay. Karong pa may nakakantamaan. Grabe, Ay Nay. nakakita. Nakakaiyak naman po yung sinabi niyo, Nay, no? Manalipay na ko. Kay karong pa may nakakita. Pareho na ani. So, karon na mo nakadawat o ginanit po. Grabe. Bakit po naiyak po kayo? Marag ka ng carry eye. May Ha? nagkakasigid. Kanang kalipay. Kanang ika. Kuan ako. Kanang kalipay. Nga di namin marisod. Oo, nanay mo yung kanang nanay mo yung konsumo sa pila ka adlaw, ano? Grabe. So, si naman din si Wela Jane. Wela Jane, itong nakikita mo lahat para ito sa inyo lahat, no? Para ito sa pamilya mo, no? Nagbili na kami kaagad ng 25 kilos na bigas para matagal maubos. Tapos mga groceries dito. At syempre, nagbili kami ng malinis na tubig ninyo, ha? Para kahit ilang araw lang na iti-take nyo, no? Kasi kayo, sensitive pa yung nyo, yung mga yung sikmura o dapat yung inumin nyo yung healthy muna na tubig, no? Huwag na muna kayo mag-inom sa balon o kaya sa gikan sa falls na tubig. Ito yung iti-take nyo, ha? Inumin nyo itong mineral water and then ito isang box na groceries. So, andyan ba yung reseta ni mama mo? Ano yung reseta? Tingin doon ng reseta kung anong mga gamot na Hindi na ibatang ama. Hindi na ibatang. tingin daw kung may Kasi po, kailangan kasi iti-take ni nanay ito, no? Kailangan inumin niya po yung mga gamot na ito. Pero ikaw, hindi ka nagpa-check up? Yes po. Dapat magpa-check up ka. So ito lahat. Hindi na no. Uy, grabe guys. Asa na ang uban na ano? Ang mga laboratory. Mga lab masan. Wala man ka katong kuan. Laboratory to. Lab gali na. Ito, nandito. Yung iba sir nawala na. Wala na. Ciprofloxacin, losartan. High blood po kayo? High blood? Losartan, 50 milligrams. 1 tab once a day, 30 pieces. Metronidazole. Oprimazole. Ay, ang oprimazole sa ano yan? Sa kanang sikmura, good nga, kuan, magsakit-sakit imong sikmura, ulcer. Kanang maragag, kanang
O sakit imong kuto-kuto no, imong sikmura. Oh. Mao ni oprimazole nay. So nay dapat mapalit nato ni. Wa pa ka kapait ani sa katukan? Wala po. May kwarta. Sige. Magbibigay ako sa inyo ng pambili nito ha. Kasi itong losartan, ano lang naman to, kumbaga parang mura lang naman to yung losartan, no? Kasi gamot yan sa high blood si nanay. Yung oprimazole is 7 piraso lang to, no? For 1 week, 1 tab a day. Alas 6 sa buntag mag-inom, no? Kaya nay, mag-inom ka ani dapat may laman yung tiyan mo ha. Nay sulod imong tiyan. Sige, imo ning dadon na sa dadon mo ni sa kung kinsa man imong sugoon, dadaan ng reseta. Si nanay ba may senior ID? Yes po. Oh, dalhin mo to ha. Dalhin mo 'yun para may discount din. Para makaless tayo ng ano. So ito bibigay ko na sa iyo yung sobra po sa mga nabili natin dito, guys, no? Ito Willa Jane. Okay, kamay mo. Okay. 1 2 3 4. Ayan, 5,000 yan. Ayan, 5,000. Hindi pa ikanay? Oo. Ha? Nalipay ko. Kay karon pa man may naka. Ngayon pa lang kayo nakahawak ng ganyang pera. Oo. Nga may kwarta. 500 daw. Oo. Grabe. Ngayon, 5,000 talaga, no? Buong 5,000. Salamat. Kay buat nailibog naman. Oo. Tapos nay, bili po kayong reseta nimo ha. Dapat makainom kag tambal, Oo. no? Huwag niyong bilhin yung Sila na mga... may magpalit sa tambal. I-unbox po natin tong groceries na nabili po. Siyempre, galing po ito sa sponsors natin and hulaan niyo po kung sino yung bumili nito or sino yung pumili na ito. Siyempre, alam na. Eh, grabe po. Ay, okay ka lang? Ha? Ay, naiyak siya. Mataliyak na Ha? kalipay. Okay ka lang, Willa Jane? Okay lang yan, nahayaan mo na maiyak ka kasi yan yung luha ng kaligayahan, no? Tears of joy. Yan, may tinapay. At syempre, naiyak pala siya kasi, ay, grabe. Oh, ang pumili nito, alam mo sino yung pumili ng mga groceries na ito at ng mga gamit? Alam mo? Yes po. Sino? Siguro si Jan po. Hindi. 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 Si Makoy. Uy! Namula. Grabe. Oh. At syempre, ano to? Sunali ng kalendir. Ano? Nadala yung listahan. Kasalanan ng ano yan, baggers. May mga listahan Ala. ng utang. No cash. Patay. Kumawas. Ito pa guys, di na natin isa-isahin, no? Kasi grabe, ang dami mula sa ilalim pa, no? Ipakita na lang natin sa para for transparency purposes. Yan, no? Dami talaga. Dami pa yan sa ilalim, mga dilata, mga kamay, sukal, kamay, kape, tuyot suka, asin, no? Tapos mga, ito, Argentina, beef loaf. At syempre, ibigay mo dyan sa may-ari ng tindahan. So, Unang-una po sa sa sponsors. Thank you sa sa share ninyo na blessings from God. At ito'y gagamitin po namin sa kabutihan, and then yes, hindi po namin masasabi yung kasiyahan po namin ngayon kahit ganito yung mukha namin kasi may sakit kami hanggang ngayon, pero we are very thankful talaga po. And then naway marami pa po kayong matutulungan po, and God bless you. ayun. Thank you so much po sa inyo, no, sa mga tumulong, at hopefully mas marami pang taong kumbaga pupukawin po na matulungan po yung pamilya na ito kasi
hindi naman talaga sila na kahit may mga tumutulong na, naghihintay na lang, no. Si Willa Jane po, nagtatrabaho po siya, guys, no. Nagkusa po siyang naghahanap buhay para pandagdag po sa kanila dito. Although may mga naibigay na tayo sa kanila, pero ginagamit nila sa magandang paraan, no. So pinadala niya po doon sa mga kapatid niya na nag-aaral. And then ngayon nagbigay tayo ng konting tulong at alam ko malaki na yun para sa kanila. Unahin mo yung reseta ni mama mo, Yes po. no? Para makainom siyang gamot. Andiyan naman yung mga tag dito, schedule kung kailan inumin, Yes. no? So Nay, uli sa ha. Oh, salamat. Thank you po sa inyo. Magpalakas po kayo, ha? Kay pohon-pohon makabalik po mi diri pohon-pohon sa inyo. Ano, Willa Jane, diri sa no? Yes po. Ingat kayo dito. Ingat din po kayo. Yun. Thank you po sa ating lahat mga kababayan. And dito po magtatapos yung vlog na ito and salamat sa lahat and syempre huwag niyo kalimutang mag-like, share, and subscribe and please don't skip ads po mga kababayan. And laking bagay po yan para sa ating advocacy lalo na po sa mga kagaya po nila na pamilya po na labis po na kailangan ng ating tulong. So see you po sa ating next vlog and God bless po. Bye bye.